Ito na yung pangalawang araw ng aming pagtitinda. Magandang araw. Pagkagising ko nga ay naligo na rin nga ako ngayong umaga at mamaya nga hindi na naman nga makakaligo. At syempre kailangan muna natin magkape, talagang hindi ito nawawala sa ating umaga. Black coffee na ho ang aking iniinom at iwas-iwas talaga muna sa sobrang tatamis nga ng kape. At habang ako nga ay nagkakape ay sinasabay ko na rin nga pagliligpit ko dito ng aking mga gamit. At eto nga piniprepare ko na rin nga pala itong aking steamer. Bali nilalagyan ko muna yan ng tubig saka ko nga ilalagay na diyan yung mga layer niya. At kung napapansin yung how diyan sa may gilid, ayan yung sinasabi ko sa inyo na may liat na nga yan. Ayan ho ay talagang as in talaga basag na talaga. Tapos yung kabila medyo malapit na rin yung mabasag lahat. Kaya ako ay ingat-ingat na diyan lalong-lalo na nga sa paghuhugas at baka ako matuluyan. Pagkatapos ay nilabas ko na rin nga pala itong aking pang milkshake na ito. Hindi ko na muna nilalabas yung pang siomay dahil wala pa nga kaming siomay. Pagkatapos ko mag-set up ng mga paninda doon, set up talaga no? At eto naman nga at nagliligpit nga ako dito ng mga hugasin dito sa kusina. Abay, ang dami pa rin akong hugasin dito ay kagabi pa ito. Asawa ko talaga nakatoka dito kaya nga lang ay maaga nga siyang umalis ngayon at may pinuntahan nga. Pero syempre sinabay ko na rin nga ang pagpapabili nga ng siomay para isang puntahan na rin. After ilang minuto nga, eto na nga at natapos na nga ako ng pagliligpit dito sa may lababo na ito at ayan nga ang aking kape hindi pa rin nga ubos. Pagkatapos sa may lababo, eto naman nga ang aking tiklupin ng aking haharapin. Eto ho yung aking mga nilabhan kahapon. Ang dami na naman nga hong tiklupin. Pero yan naman ho ay saglit din lang sa akin. Wag lang ho talagang mapapatingin at mapapahawak sa cellphone. Abay sabi nga ng aking asawa ay 1 oras sa pagtitiklop tapos 2 oras sa pagsi-cellphone. Charot. Pero nung time kasi na yan ay nagka-crown set din ako doon sa isang app. Syempre pindot-pindot para nga makaipon ng coins. At habang ako nga ay busy nga ng pagtitiklop dito ay eto nga at dumating na pala itong aking asawa ay lumampas na dito sa daanan ko. Akala ko kasi ang aking kuya. Ayan, pumunta ho sila doon sa kanyang tiyahin at kumuha nga nitong bigas. O diba, ikaw nang may pakalahating kaban pero wag ka, utang ho iyan. Tayo iraraket muna para nga may pambayad dyan. At eto na rin nga yung kanya mga ibang pinamili. Ayan, pinabili ko siya ng siomay tapos bumili na rin nga siya nitong sitaw na ito at saka yung kalamansi. Nagpabili na rin ako. At sa wakas nga, ayan, natapos na rin nga ako ng pagtitiklop. O ayan na nga lahat at ilalagay na nga lang yan dyan sa cabinet. At habang tinatapos ko nga doon ang aking tiklopin na eto nga at nakapagsalang na nga pala dito ang aking asawa. Ayan nga pala yung isda na nilinisan ni kuya. Ipapaksiw yan. At ayan na rin nga ang kanin. O diba, ang bilis ng kanyang pagluluto. Ngayon naman ay piprepare ko na nga itong siomay at ilalagay ko na nga sa steamer. Ayan yung kanyang binili ngayon. Iba siya kaysa doon sa aking nabili nga sa Kalapan. Pero save lang din naman siya ng flavor, beef siomay. Pero napansin ko dito sa siomay na ito ay mas gusto ko pa rin nga yung nabili ko nga sa Kalapan. Ito kasi kumakapit yung pinakabalat niya o yung pambalot niya. Tapos ito ay medyo mahal nga ng 5 piso. Sabi ko abay arimuhanan din yun nga at pantubo din sana. At ito nga at nakatapos na ako. 2 layer din lang din ulit ang aking ititinda. Saka ko naman inilagay na rin nga sa labas para nga mapainit na iyan. At ito na rin nga pala ang setup ng ating tindahan dito. Ang ating munting tindahan. Ayan ang ating milkshake at ang siomay. At habang nagpiprepare nga ako dito sa may kabilang tabay, ito naman nga ang aking kuya at busy nga siya dito sa pag-intindi nga ng kanyang bislad. Ayan yung sinabi ko sa inyo na iniipon nga niya na araw-araw ay nagtutuyo nga siya niyaan. At pagkakain nga pala namin ng tanghalian ito nga at nag-bake naman nga ako dito ng moist chocolate dahil mayroon nga ako magiging pa-order. At flex ko na rin ho yan ang aking choco moist na super moist ho talaga niyan. Tapos etong time na ito ay may nag-chat nga sa amin at o-order nga ng siomay kaya hinahanda ko na diyan yung mga sauce na kasama. At napansin ko nga ito palang aking chili garlic ay kakauntiin ha. Pagkatapos ay may bumibili naman nga ulit dito na siomay at ito nga at hinahanda ko na. Ang dami ko na rin na ako mga bumibili dito. Hindi na nga lang din nga ako nakakapag-video at nakakalimutan nga mag-set up ng camera. Ito ang aking hinahanda na ito ho. Sabi ng aking customer ay babayaran daw niya at gusto rin nga daw niya kumain ng siomay. Abay talaga ako pa ang pinaglagay at customer ko nga daw siya. Ayan nga oh. Ito nga po ay bandang hapon na at ayan ho aming siomay na yan diyan ay dinagdagan ko nga ho iyan dahil gusto ko nga maubos yung 2 balot. At ito naman nga ho ay mag-aalas 6 na at sabi ko nga ako nga ikakain at nagugutom na at ako ho talaga ay maagang kumakain sa tuwing hapon. At ayan nga ay magtatakip silim na pero kami na andito pa. Pero ayan naman maya-maya din naman nga ay magliligpit na rin nga kami at ayan medyo madilim na nga. Tapos maya-maya habang nagliligpit kami diyan may dumating nga na customer at bibili pa rin nga siya kaya sabi ko nga sa aking asawa ibalik nga ay yung blender. Dahil ang aming customer ay bibili nga nitong siomay at saka ng milkshake. Ayan si Kikay lang naman ho ang aming huling customer pero hindi naman daw yan sa kanya at sa papa nga daw niya. Ang asawa ko na pinag-intindi ko nga ng siomay at sa akin nga ang shake para mabilis na kang matapos. At bali nung time na iyan ako nga ay nagdudurog nga ng yelo dun nga sa loob dahil nandun nga yung aming pandurog. Kaya kapag ka nilalagay ko din yung crush ice nga dito sa blender ay medyo madali na rin nga. Ayan nga sa puntong yan ay nakatapos na rin nga kami. Ayan salamat Kikay sa pagbili. At sabi nga namin siguro naman wala na nga
nanghahabol kaya ayan, tuloy na ulit kami sa aming pagliligpit. Pagkatapos ng pagliligpit sa labas ay dito naman nga sa loob tayo magliligpit. Ayan, medyo marami rin nga kalat dito. At dito nga at may natitira pa nga dito na 6 nga na siomay. At habang nagliligpit nga naman ako dito sa loob ay eto nga at may dumating na ulit nga kami na customer. Sila talaga iniintay namin kanina kaya hindi pa kami nagsasara, kaya lang ay gabi na nga sila pumunta dito. Bali ang kanilang binibili ay 2 ngang shake tapos isang order na siomay. Dahil nga medyo nakapagligpit na nga kami dito ay ayan nga at ibinabalik ko na nga para nga gawin nga itong kanilang order. Kaya habang ginagawa ko tong aking shake na ito, ayan nga nakikipagkulitan nga din ang aking asawa. Bali ayan ay kanya nga mga pamangkin iyan. At ilang sandali nga lang ay natapos na rin nga ako ng paggawa dito at ayan nga nagsialisa na rin sila. At eto naman nga ay yung time nga na bibilangin ko nga kung magkano nga bang inabot ng aking benta ngayon. Kami naman ho ay nakaubos din ng 2 balot nga ng siomay. Tapos ang aming milkshake ay hindi ko nga nabibilang kung ilan nga nabebenta sa isang araw. At eto nga ang aming nabenta dito ay umabot nga ho siya na 600 plus. Mas malaki pa rin kahapon pero okay lang nga iyon. Inililista ko na rin nga po pala dito para nga makikita ko kung mababawing ba namin yung aming pinuhunan. Pagkatapos ko nga pala mag-compute ng aking mga pinagbentahan ay nag-bake nga ho pala ako dito ng cake at di na nga lang din nakapag-video. At ito na nga ang aking huling ginagawa. Nagagawa na ako ng yelo dahil naubos nga yung yelo kanina. At shoutout nga po pala sa aking mga bagong followers at sa aking mga bagong viewers. Papalo naman po ng aking page. Yun lang. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.